Hey mga buddy, welcome to the channel or welcome back to the channel. And today we have another Mitsubishi Xpander 2023 to drive for today. This is the GLS model. At hindi pa natin nasusubukan ang performance driving dito. So nandito na naman ako sa Tagaytay. Bababa tayo sa Sampaguita para matesting ang performance driving dito sa kotse na to. Diyan na naman tayo sa comment section. That's an MPV trying to be SUV. I know. Pero darating sa buhay nyo na kung meron kayong ganito, nagmamadali kayo minsan, may emergency, drive kayo sa twisties, sumulang ng fast driving, spirited driving, nangyayari yan mga padi. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Kaya huwag na kayong magreklamo na it's not supposed to be like that. Di dapat pinapatakbo ng matulin. Hindi. Pwede, kahit ano, patakbuhin mo ng matulin kung gusto mo. Anyhow, yun ang gagawin natin ngayon. Bababa nga tayo na Sampaguita and tingnan natin kung anong kaya niyang gawin. Let's go mga padi. So welcome to Sampaguita mga padi. Ito nga yung the same 2023 Mitsubishi Xpander na na-review ko. Kung gusto nyo makita yung mga features, creature comfort, saka little test drive, click nyo lang yung pop-out button na yan. Or naglagay ako ng link sa baba para mapanood nyo rin. This one, POV driving na tayo, performance driving tayo. Nangyayari naman yan. Yes, I know. I'm aware of that. Di mo dapat pinapatakbo ng mabilis. Oo at hindi. I understand. Naiintindihan ko kayo. So may mga taong gustong malaman kung ano ang performance niya sa twisties, kahit pa ba MPV/SUV yan. But anyway, follow nyo ako sa Mab Auto sa Facebook para makita nyo yung mga susunod na cars na i-review ko or the driving ko dito or kung saan man na twisties. Yan, Mab Auto sa Facebook. May bariyang maingay. This is a 4-speed torque converter, conventional automatic transmission to mga padi. 4-speed. So pwede ko na lang laruin to. Pero ngayon, hayaan muna natin siya mag-isip, mag-decide para sa sarili niya. But anyhow, this is a little firm din. Medyo matalbog siya sa mga uneven surface. Pagpasensyahan nyo na yung barya dahil hindi ko kontrolado yan. Woohoo! Nice tires. Effortless steering wheel. Medyo may higa siya. Ayan o. Yeah. Makakamot kagad yung gulong. Umiiyak kagad. At nga pala, nag full tank ako dyan banda sa may taas. So yun na lang ang weight natin. Dahil wala akong kasama, I'm alone. As in, I'm alone, really alone. Naiintindihan ko naman yung sinasabi nyong puno na testing para pare-pareho. But sa kaso ko, in my case, hindi laging possible na may sakay ako. Lalo na sakay ko yung mga anak ko. Although I hope I know what I'm doing. Last time I checked, alam ko naman ang ginagawa ko. But hindi pa rin posible na lagi ako may kasamang may sasakay dyan na pampabigat. So hinahayaan ko lang muna siyang mag-shift alone. Yan, naririnig nyo, nag-shift naman siya alone. Okay, lakas ng brakes, nice brakes. Wag lang tayong kakain ng linya. Oh yeah. And I'm still, naka-aircon ako. And nag-full tank ako, automatic Tapos, itong drive natin na to, i-re-full tank natin, titingnan natin kung anong makukonsumo niya. First gear, second gear. Right, may tao, dahan-dahan. Pasensya na kayo sa ingay ng barya. Teka nga muna. Lagay ko na lang dito pre ha. Yan dyan, sa bag ni Mare. Ayan, kinalat ko muna dyan. Alright, Gerber ni baby. Let's go. Oh yeah. So medyo half throttle na ako noon, naka-aircon tayo.
Medyo ngumangal-ngal kaagad yung gulong, naririnig ko. I hope napipick up ng, you know, narinig nyo ba? Hindi supportive ang upuan. Aha. Mamaya magpapatay din tayo ng traction control, utos ng owner. Nung barkada kong yung kaibigan ko na yan. Sira ulo rin eh. Patay mo yung traction control, pre, sabi niya. Tingnan mo kung anong mangyari. Pero so far ang safe ng handling niya. Very, ang safe. Oh, hindi gaya nung sa BRB. Sorry, BRB, sorry. Eto, wala rin akong laman. I believe hindi dapat gumagano na suspension mo. Woo, 100. Holy sh. Dangerous curve. Woo. ABS working properly. Ito hindi nakakatakot i-push. Patay na tayo ng aircon. Yung goma niya lang, although makapit, ngumangal-ngal ka agad. Oh. Yeah. Motorcycle. Oh. Wow. Okay, patay tayong traction control. Nasaan ang traction control? Yun. Patay na? Yun, okay. Try natin maglaro, second gear. Para i-hold niya lang. Oh. Nice. Siya na naman. Alright. Napaka-safe drive-in, ha? Alright. Nice view. Brakes are still fine. Hindi nga lang singganda nung sa BRB na mataas pa lang, may pressure na. Sana hindi ka lumambot. Pero parang lumalambot na siya. Ganda to, pre, papalitan mo ng DOT 3 and 4. Alright. Oh. Medyo mainit. Open tayo bintana, konti. Woohoo! Ito ng temp. Temp is good. Temp is working fine. Total may tricycle. Overdrive is off. Preno naman ang ano neto. Medyo nararamdaman ko nanghihina na. Ang advice ko sa mga mahilig mag-drive ng fast sa twisties, brake pads, saka DOT 3 and 4. Motul, may makikita kang ganon. DOT 3 and 4 para hindi ka agad
uminit yung ano nyo, yung brake fluid. Pull down muna natin ng konti. Let's go. Wala lang siyang ano, traditional handbrake kasi nga electronic parking brakes na to. Oh, all right. Medyo naamoy ko na yung brakes. So, yun naman ang ano nito. Suspension is very good. Very good. Preno naman ang problema niya. Hey Taal, welcome Taal. Okay, cool down ka muna. Medyo mahina ang preno niya. Ay, 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 ay. And this is just 5,900 kilometers. So bagong-bago actually. Oh, ayan, oh, 5,973 and counting. So naka-hold lang ako sa second gear. Medyo naamoy ko na yung preno dito sa loob. Although may kapit pa naman, wala siyang traction control. Alright. Ano ba goma neto? At ang dali niyang umiyak. Iyakin. Oh yeah. All right. Pero very controllable yung tires kung alam mo lang yung limit niya, kung alam mo yung ginagawa niya. Suspension is malambot, hindi siya nag-wiggle or wobble. Very safe, very safe. Matigas lang siya pag mabagal. Kala mo ano siya, kala mo stiff kapag may mga uneven surface kasi makalug sa loob. Pero pag mga ganong pushing, okay naman. Komportable yung datingan niya. And again, paulit-ulit. Yes, paulit-ulit. Si paulit-ulit. Yeah. Kung may ganito kayo and you love driving fast at twisties for your safety precaution, limbawang napa-downhill kayo, mabilis ang drive or ano, ang preno niya mabilis uminit. Naamoy ko na kanina nung nagbukas ako ng bintana. Kung ma-upgrade nyo yung kahit front lang, front brake pads, saka DAT3 and 4 brake fluid, okay na yan. Yun lang naman ang issue niya. Yung BRB, hindi ganun eh. Although yung BRB, wobbly yung puwet. I think sa suspension yun. Ito hindi ganun. Kaya hindi ako naniniwala na dahil walang sakay. I'm sorry, hindi. Hindi talaga ako naniniwala. Hindi dapat nangyayari yun kahit walang sakay. Ito, hindi naman. Nag-iisa lang ako. Wala namang ganung feeling. Walang nakakatakot na feeling. Ang nakakatakot na feeling lang dito, yung preno. Kasi nga, ang bilis uminit. 'Di ba? 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 Ang bilis uminit. 'Di ba
Tapos nararamdaman ko yung brake pedals, medyo lumalambot na siya kanina. Tapos naamoy ko na rin yung preno, medyo amoy ano na, amoy plancha. Kung tawagin namin ang aming mga truck friends, mga ka-truck friends ko, amoy plancha na. Yan. Anyway, subukan naman natin sa paakyat. Akit tayo ng sungay. Tapos check din natin yung consumption syempre pag akit natin dun sa petro na pinakargahan ko kanina. Mga pinagagagawa nating mga kalokohan. Nakaka-consume ako ng 17 kilometers and counting mula dun sa gasolinahan na pinag-full tankan ko neto. Tingnan natin kung ano magiging konsumo niya. Sa token of pagpapahiram, pino-full tank ko. Kaya kung sinong merong mga stock cars dyan, I mean stock talaga, stock na hindi nagalaw yung suspension, okay lang nagalaw yung mags, basta the same size, saka tires. Baka gusto nyo pa-review sa akin. Ay, after the review, pinu-full tank ko naman yung kotse. Pero yun nga lang, I'm an honest reviewer. Kung ano ma-feel ko, yun ang sinasabi ko. So, okay tayo na sungay mga padi. Welcome to Sungay mga padi. Dito na naman tayo. Although nag-iisa lang ako, full tank naman tayo. So gaya nga ng sinabi ko kanina, paulit-ulit. Wala akong sakay. At hindi lahat ng pagkakataon may sasama akong sasakay. At kung meron man, ako baka naghihiyawan na yon at tinatake pa sa puso kung sino mang may sakit sa puso doon. But again, shout out to my kumpare, elementary, high school, college friend. Kababata ko yan, for entrusting me your 2023 Mitsubishi Expander GLS. Salamat sa iyo, pre. Alam mo naman ang content ko, but you still trust me. Alam mo naman ako, 'di ba? Tagal na kitang dinadrive ng ganito. Sana naririnig yung angil ng makina, no? Naka normal drive mode lang tayo niyan. Nahayaan ko lang siyang mag-isip ng kanyang gagawin sa mga sitwasyon. Although okay naman, so far baon. Hindi mo kailangang ibaon ng sagad na yung transmission niya, nagre-react. Pinaon ko lang ng konti. Matalino transmission nito, matalino. Kaya yan. Yan nga, cross pa eh. Di ba mas mahal yan? Diba? Ano lang yun, yung pa ako, naka-steady lang na ganun. Hindi ko siya kailangang baon-baonan para mag-change gears. Naka-steady lang siya ng lagpas half. Siya na kusang nag-iisip. So, matalino transmission somehow. Nag-iisip na siya mag-isa, hindi ko na kailangang i-command. Itong whole packet natin, hindi ko gagalawin yan transmission. Dahil dalawa lang naman yan eh. 2, yan. Makikita nyo, 2 saka D. Yung L, pang ano yan eh, pang mga bababa, ganun. Sobrang tarik. Or paakyat, kailangan mo ng power. Low gear. So sa drive ko lang siya ilalagay. Pero maya maya magpapatay tayo ng traction control dun, banda pa sa taas, kasi may mga pilipit pa ron. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Yung mga pilipit kasi dun, minsan dun mo makikita yung traction ng goma, yung syempre kung hindi na pantay yung kapit nung goma sa napipilipit yung chassis. Yan yung mga ganyan, gaya nito. Patayin natin. Patayin na. Yan. Yan, naka-off na. From here on, let's turn it off. Although finull tank ko yan ha. So, check din natin yung actually tumaas siya. Kasi nandito na ako kanina 26 kilometers. I mean 24. Nandito ako, tumigil ako. Hindi pala ako nakakapag-record dito sa POV cam. So, bumaba ulit ako.
So naging 30 siya ngayon, magto-31 na. So pagdating dun sa ano, i-full tank ko ulit. Tingnan natin kung ano na konsumo natin sa trip na yon. Ikot ng baba ng Sampaguita, akit na Sungay. Yan, tingnan natin kung ano konsumo niya. Mas may konting traffic kanina ro papunta sa Sampaguita dahil alam nyo naman ang Tagaytay. Ganda rin tumunog ang makina nito, no? Oh, yeah. Marambol lang siya pag yung kalsada is yung semento na hindi siya smooth. Raramdaman mo lang rumble, kala mo stiff. Pero pag pinupush mo na siya sa mga corners, doon mo mararamdaman yung lambot niya, which is maganda siya para sa MPV kasi hindi siya nakakatakot drive-in gaya nung sa Honda BRB. And yung nagtatanong ng tire pressure nun is 30-30. Ito naman 32-32. Chinek ko kanina, hindi ko kasi nakakalimutan ko rin kasing sabihin eh. Factor din naman talaga yung mga tire pressure. Pero ito, wala akong naramdaman na takot sa suspension niya. Sa preno lang ako natakot dahil ang dali niyang uminit. Naamoy ko kagad. Tapos, medyo lumambot kagad yung feeling niya sa brake pedal. At nag-advise naman na ako kanina para hindi ko na ulit-ulitin dahil paulit-ulit nga. Masakit daw sa tenga, paulit-ulit daw. Hindi ko na uulitin kung ano yung advice ko. Balikan nyo na lang doon kung hindi nyo narinig. Lahat naman ng auto mahihirapan pag may laman. Ikaw ba naman 1.5 punuin mo to. Ilang seater to? 7. Punuin mo ng 7 na adult or sabihin mo ng 5 adults, 2 kids. Syempre mahihirapan. Kahit ano pa yan. Eh ang mga competitor nito 1.5 lang din naman. BRB, Stargazer, Livina, mga 1.5 liter lang din naman eh. Ang ano lang ngayon, modern ng mga 1.5 liter, mas malakas humatak kumpara noon. Parang singlakas lang nito yung torque ng RAV4 ko eh. Yun, 2 liter. Yeah, so far ito okay naman. Wala naman akong ire-report na hindi maganda dito. Maakit naman siya. At sa tingin nyo ba kung puno to hindi siya makakakit dito sa Sungay? Makakakit yan. Malakas naman ng torque eh. Basta balancing lang. Since front wheel drive siya, balancing lang. Medyo mabibigat. Nasa gitna, harap. Ganon. Huwag sa likod. Kasi pag sa likod, syempre, yung suspension sa harapan, aangat. Nahihirapan kumapit yung mahirapan mag-grip yung goma sa harapan. Ito, pilipit na naman. Nakapatay ang traction control. Wala namang nag-i-eco mode pa. Mukhang ako pa makakapagpa 6,000 neto. Anyway, nandito na tayo sa taas mga padi. Wala naman na ako may discuss. Suspension is very good for AMPB. Pag pinupush, okay naman. Although malambot siya, it leans, raramdaman ko. It's good for AMPB kasi komportable siya. Yun nga lang, pag mag-isa ka or medyo mag-aang kayo sa rough na surface na semento, hindi espalto, kala mo stiff yung suspension kasi madugudugudugudug siya, maganon. Dugudugudugudugudug. Pero pag na-push na pala siya sa limit ng suspension niya, it leans, ganon. Malambot naman siya. At good nga yun for a MPV, lalo na pag may karga ka. Syempre, mas maganda yung laro niya pag nagku-cruise ka lang. But anyway, wala na ako ma-discuss. Traction control, pinatay ko, paakyat, pababa. Transmission is very good, although it's 4-speed. Di mo na kailangang baunan. Pag paakyat kang itong wala akong sakay, ako lang mag-isa. Although finull tank ko to, paulit-ulit-ulit. Pinutak ko to para may konting weight. And that's it for the expander mga padi. Salamat sa panonood. And kung may natutunan kayo sa video na to or you're looking for a expander, sana consider nyo tong video na to as your reference. Kung talagang gusto nyo kumuha ng expander, kung i-rate ko siya to 5 stars, siguro 4.4. Yun lang naman ang mga nakita ko. Meron kang cruise control, meron kang steering wheel controls, Bluetooth audio. Di ko alam kung may Apple CarPlay to or Android Auto. Search nyo na lang yung patawa-tawa dyan na anong silbi ng review just for Apple CarPlay, Android Auto. Kayang-kaya nyo i-search yun.
Pero yung feeling of driving, hindi mo masasearch yun. Research mo sa Google, search mo sa website ng Mitsubishi, malalaman mo naman. Puro pa charming, Android Auto, Apple CarPlay. Although ito, hindi ko talaga alam. Dahil hindi ko nire-research. Kaya kung ikaw, nasabi mong walang kwentang review, kung wala akong nakita dyan na Android Auto or Apple CarPlay, siguro wala. Hindi ako sigurado ha. Anyway, I hope this video helps you if you're scouting or looking for a 2024 or 2023 Mitsubishi Expander GLS. Alam ko, pareho pa rin yan. At sana makapag-decide na kayo kung anong MPV talaga para sa inyo. Marami ako nilagay na link dyan sa baba ng mga MPV na na-review ko. Panoorin nyo na lang para makapili kayo anong gusto nyo. Although, konti pa lang yan. But still, makikita nyo pa rin dyan yung mga creature comforts, features, test drives, performance driving. Dyan, kikita nyo dyan. Nalagay ko dyan lahat sa baba, mga buddy. Anyway, see you again on the next car review. Automatic lang, extra. So 43.1 ang na-consume natin na kilometers. Trigger 1 mo lang, boss. Pa-trigger 1. Yan, okay na. 7 liters. Okay na, okay na. 43.1 divide by 7. 6 kilometers per liter. Hataw pa baba, tapos syempre paahon. 6.1 kilometers per liter. Hindi naman tayo nag-expressway eh. Diyan lang tayo sa Sampaguita, tapos akyat ng Sungay. I think that's normal.